Sa huling mga araw, may 4 na grupong maglilingkod sa Panginoon. Ang kanilang mga gantimpala ay nasa dulo ng pahayag sa Kabanata 21. Habang bumababa ang bagong Jerusalem mula sa langit, may 12 pundasyon ito ng mga apostol. Ang mga pader ay 100 na siko ng tao, sukat anghel, at ang mga pinto ay sumasagisag sa 12 tribo. Bakit ganoon? Dahil sa katapusan ng mga araw, magsisimula ito sa mga apostol, at ang mga apostol ang maglalagay ng espiritual na pundasyon sa gitna ng 7 taon ng mga tatak, habang may pisikal na pundasyon na inihahanda para sa templo na darating sa panahon ng mga trumpeta. Kapag nagsimula na ang mga trumpeta, ang 144,000 ang magpapatuloy, sila ang naroon, at mangyayari ito habang itinatayo ang pader, lungsod, kalye at templo. Sa gitna ng mga trumpeta, itatayo ang templo, at sa pagtatapos nito, bababa ang Panginoon sa bundok ng mga olibo. Ang 12 tribo ang magsisilbing mga tarangkahan sa milenyal na paghahari upang ituro ang mga daan ng Panginoon. Sa ganitong paraan, lalapit at sasamba ang mga tao sa Panginoon sa pamamagitan ng mga tribong ito na gumagabay sa kanila. Sabi ko may 4. Ngunit hindi mo makikita ang gantimpala sa pahayag 21 dahil nasa pahayag 20 sila. Kumakatawan sila sa natitirang bahagi ng nobya mula sa Lucas, sumasalamin kay Smyrna, at ang mga nasa pahayag 20 na nag-alay ng buhay sa Panginoon. Bahagi sila ng unang pagkabuhay na muli. Hindi sila madadaig ng ikalawang kamatayan at maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Iyan ang 4 na grupo na maglilingkod sa Panginoon sa pagtatapos ng mga araw. Pagpalain ka, sige.